Hallelujah. May buntag sa tanan. Andam na ba yung kasing-kasing para mapagalinog sa tumulong sa buhay nga Diyos. Salamaton ko sa tumbuhay nga Diyos, pila ka semana nag-uban ta, bisan pa man sa atong Igsunsis May, David, siyang pamilya. And I believe, ang Ginoo, ang matagusa ka nato, nagato comfort sa matagusa. And I believe God is always working in us, nagapamalihok sa tuwang kinabuhi. And I believe, ang Ginoo usab mao ato ang tinuod na magbalantay sa atong kinabuhi. And then sa Kristohanon, gitipo tagag katipuhanon, gitipo kita sa mga butang nga atong makita sama sa sundalo. Gitipo ta sa sundalo, isip pa soldiers of God. We're equipped sa panahon sa paggira, dili na ta mahadlok because we're equipped with the word of God. And I believe the word of God is in you. Sa matag panahon, sa atong pagsulay, natay ginagunitan mao ang pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Munang ang pinaka kuan sa sundalo, a soldier of God, ningon siya. Na sila moto ana sa platoon nila, di nila biyaan nilang kauban. And one thing for sure, matagusa ka na to, isa pa sundalo sa Ginoo, ang ilang moto gid is no one will left behind. And that's true. Maski unsa man hitabo sa mga kaigsuonan, ma-down, naman sa katahon sa kalisod, sa problema man, sa kasakit man, we are here to comfort when other matagusa. And kabalo ko, and I believe God, nagapanglihok sa tumatag kinabuhi nga naman gitipo usab kita sa kundalo. And I believe ako isulti sa inyo karon, ako gisto isaysay nga gitipo usab kita sa usa ka karnero sa atong buhi nga Dios. A great shepherd which is God, and we are his sheep. Kita ang iyang mga karnero. Tuguti kinyo mag-abli sa 1 John 10:7 nga ambak sa 14. Hallelujah. Napa mo diha? May glory to God. Sabay ko ninyo before nato hatag sa atong magwawali karong kabuntagon. John 10 verse 7. Hallelujah. Ingon siya 7 po na. Busa si Jesus miusab pag-ingon kanila. Sa pagkatinuod sa pagkinitinuod, maigon ako kaninyo nga mao ang pultahan alang sa mga karnero. Sa 14 ba? And then, ingon siya, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, ako nagakaila sa mga ako, o ang mga ako kaila kanako. And I believe God kaila sa tuwa, o kita usap kaila sa tumuhi nga Diyos. And gitipo ta sa kasundalo. And papet ba na, ingon siya, kaninga, inspire niya sa wali niya nga, God, inspire niya sa wali nga, the good shepherd of the sheep. 1957 yung awali ni. So, diri ni inspire nga, nagbasa ko, habang nagabasa ko, nakita na ko nga, ngano gitipo ta sa isa ka karnero sa tumboy nga Diyos. And I believe, ang isa daw ka karnero sa tumboy nga Diyos, he is helpless. Wala siya mabuhat. Wala siya mabuhat kung maabot sa panahon nga, kanang siya lang isa. And then I believe, ningon siya nga kanang, dili siya kaya mo control siyang kagalingon. Wala siya pagdumala. And when I believe niya, ningon siya nga, why Jesus like us, gitipo ta sa isa ka karnero? Because wala sila kagulingon nilang pagdumala silang kagalingon. They are helpless. But in God heritage, kung God heritage, kanang kabahin or ang iyang birthright, kung nakabahin ka sa Ginoo, God is in control to you. Ang Ginoo magdala ka nimo. Ningon siya, they have to depend on someone leading them. And they cannot leave one another. They just won't do it. And that goes to show me one thing. If we're like a sheep in God's heritage, then we cannot leave one another. We are helpless. And we're got to depend on the great shepherd, which is the Lord Jesus Christ. I believe the great shepherd maugid si Ginoong Jesucristo. And I believe ningon siya, ang sa slaughterhouse daw, kanang panahon na sa pagpatay gani patyo na ang mga karnero kay because naman na sila yung mga panahon nga kanang ihawon sila. Ang ilang ginapalid sila is the goat. Kabalo mo sa buhaton sa goat, paggawa sa koral, magsunod sila sa goat. Ang goat maguna sila ha, magsunod to mga karnero, ang goat mo ambak sa paabot sila sa katong bitag nilang kamatayan. Mo ambak ang goat sa pikas sa side yung mga hulog ng mga karnero. And I believe gitipo na ni Prophet Banham that the goat
will not lead you to the right way. The goat will lead you to the death. And I believe, na siya, ingon siya, the goat is the word. Ang dili pulo nga kalibutan, the world. Ang kalibutan, mao nang kalibutan, dili maghatag sa to comfort, di maghatag sa to direction, it bring us into trouble. It bring us to separation, para eternal separation from our God. Magabulag sa tuwa. And that's the nature of God. Ingon sila, kung tinuod ka magbalantay, mailhan yun mo ang karniro o dili karniro ang kanding. Why? Uban baka sila nga, di ka na ako mailhan. Mailhan ani mo through their nature. Silang kinaiya, silang batasan. And I believe God separate us, gibulag ta diha sa tumbuhi nga Dios because we are His sheep. Siya nga itong tinuod magbalantay. And and I believe, ingon sila nga, sa panahon daw sa tag-init, ang karnero, dili na sila kanang magbulag-bulag. Sa panahon sa tag-init, magtapok na sila. Ingon, nakuntahan na sila, ano magtapok sila? They're making shade. They're comfort one another to lean on. Dili sila magbulag-bulag. Nga naman, because they having fellowship with one another. Sa panahon sa mga trials and real hard nga maglisod na ta, sa panahon sa we are the sheep of God na magtabang, magtinabangay sa tumbuhi, sa itong mga kaigsuunan, labi na sa panahon sa mayang ana, nata kanunay sa itong igsuon because we are a sheep of God great shepherd. Sa panahon po sa tag-init, nagyapon ng mga karnero, mag-uban na sila, mag-inampuay na sila, and I really appreciate ninyo ni Prophet Banamba. The true friends, nga na siya, necessary ba nga na, the true friends daw nga, makita nimo isip nga, magbalanta o isa pang sheep nga gitipo. They are personal confident na sila personal confident nga isulti nila ang ilang problema sa imong kaigsuunan. Why? Because kabalo sila paabot sa panahon, pag-arabot sa mga kuan dili isulti ang mga pagsulay, dili isulti ang mga buhaton sa tinuod nga karnero, iampo na nato na brad. Let's pray one another, let's comfort one another muna ang tinuod na magbalantay. Muna ang tinuod na karnero sa tumbuhi nga Dios. Ana siya. And then I believe na siya, and kaning nga quotation, na siya, in the Orient time daw, sa karnero, as a shepherd, kabalog yun ang shepherd, unsay ang pagkaon, ngay hatag niya siya ang karnero. Daghan mga pagkaon, I believe daghan mga pagkaon ang gusto nga pagkaon sa karnero. But the true food of the sheep is the word of God. Ingon siya, man shall not live by bread alone. Giusap dapat banana, ingon siya, sheep will not live by bread alone. But every word about proceeded from the mouth of God. So I believe ang atong pagkaon ang pulong sa tumbuhi nga Dios. Dili dugmas, dili bunuhat og tao, but the pure word of God. Mo na atong pagkaon sa tumatag kinabuhi. And I believe muna the great shepherd, unsa ang andam niya sa tuwa, the great shepherd ang andam niya ang tinuod na pagkaon, the word of God. Pure. Dili walay sagol, walay hybrid. And I believe ningon siya paragraph 11. And hapit ako maman. In that orient, how they care the sheep. The shepherd brings them in the night. He counts them everyone to see if everyone is in. Sa gabi daw, sa kuan ka, abot sa pagkagabion, iya dong ihapon niya mga karnero. Kung intact pa ba. Sa pabot sa kagabion. If there's one missing, he will lay down until he goes out in the desert. Whatever he heard, huddle all day long, and he will found that sheep laid over his shoulder. Kung makita na ito niya ang kaniyo, ngayana siyang shoulder. Bring it in. Then when all is full, the shepherd lays himself down in the gap, in the door of the sheepfold. There's no other way. It's corral. Got to tap over. Have nothing to come to those sheep until he crosses the shepherd. Ngayon siya, I am the door. Ako ang tinuod na magbalantay sa akong mga karnero. Walay lain makaagi kung dili mo agi kanako. Amen. Ngayon siya. And that what a relief, what a lovely thing to know that when our tucked into his blessed keeping, he becomes the door. And there's nothing could happen to you. No matter what it is, it all have to come by the shepherd. Muagi gid sa magbalantay. If it is sickness, it might be your correction. It might be your testimony against the enemy. It might be for your exaltation of the Christ's name. But nothing can come to you except He permits it to come
He is the door of the shepherd. Wala mga nga, Lord, pagtugot nimo ni sa mong kinabuhi, Ginoo. And as a real Christian, as a real shepherd, as a real sheep of God, ngayon kita nga, ang tanan ilalom sa pagdumala sa tumboy nga Diyos. Ayun siya, said all that comes are robbers, kanang mangilog. All that ever comes to him trying to get you, try to take out of his fold. Kanang yang, ang fold mo ginasigutan na kanang ganing murag, yang kural, kulungan, fold, is robbers, evil ones, trying to take you from his fold, but they cannot get you. I just love to build that out. Nothing can bother you if you are in God's sheepfold. Glory. Wala gyud mahimulag ka na to, wala makakuha ka na to. Even ang Satanas di makakuha ka na ko kung mapabilin lang ta sa atong buhi nga Dios. For he is the door himself, and the door, and there's no other way. Everything has to be permitted in him. Glory. So tanan mga pangitabo sa atong kinabuhi, gihatagan na pagtugot sa atong Dios, pero ang pagtugot niya kabaluta, nga kabalo siya nga imo na makaya. Dili na niya ihatag si mo kung dili mo na makaya. Because He's the author and the finisher of your life. And then, ana siya, ana siya nga, kaning quotation gapon, ang mabalantay daw, owner of the sheep, usay mulakaw na siya, mangita na siya shepherd. And I believe, ginapasabot ni Papa Abraham is the fivefold ministry. And that shepherd, because the great shepherd is God, is Jesus Christ, and that shepherd ngayon ginapangita, ngayon sa, he searched for the shepherd that know to love his sheep and protect his sheep, and dili lang kanang unahuna niya nga, ako lang bitaw magbalantay ni. Nay verse ana, mabasahon nimo John 10 ato basahon to yung verse nga. Kana ganing mura ganig ipahilin sa nako ha. Pero the true shepherd of God dili gyud biyaan ang iyang magbalantay. Ang iyang karnero. John 10 11 sispong. Basahon nato ni. 11. Yeah. Ako mao ang maayong magbalantay. I am a good shepherd. A good shepherd giveth his life for the sheep. Yang yatag yang kinabuhi. Ang maayong magbalantay sa karnero maghalad siyang kinabuhi sa pagkamatay alang sa mga karnero. 12. Ang sinuhulan, hiring, lamang og dili magbalantay sa mga karnero ni kinsa nga mga karnero dili iyang kaugalingon, inigpakita niya sa lubo nga magsing abot kini siya mubiya sa mga karnero ug mugalyo ug sila pagatanggalon sa lubo ug patibulagon. Siya mukagalagyo kay siya sinuhulan lamang ug walay kagang kahanga. Sa English pa carrot alang sa mga karnero. And I believe God is our shepherd, nagapangita siya sa mga shepherd nga fivefold ministry nga dili gud biyaan iyang mga karnero. The true fivefold ministry dili na biyaan masaag man na, mamawala man na iya ginang pangitaon ngay kabahay na niya. Ngayon sa verse pa, my sheep know my voice and I will follow them. Kabalugit ko sa tingog sa ako ang mga sa akong magbalantay. Ang magbalantay kabalupod ko kinsa iya mga karnero. And I believe that's the true essence of God, a good shepherd of God. And I will end with quotation. Kani familiar ninyo sa inyo a good shepherd of the sheep, paragraph 16. I guess you heard the story of the shepherd that broke his sheep, katong karniro nga gibalian. Legs on the time. Many little story has been told about it. And was asked this shepherd, did the sheep fall off the mountain and do this? He said, no. And said, what happened? He said, I broke its leg. Why did you break its legs? Are you cruel shepherd? Kanang sabot anang Bisaya ng cruel. Anang murang sa nama man? Buang-buang. Kanang mantas. Yung mga gibalian. He said, no. I love the sheep. But the sheep got running away from me. And he kept straying out of itself. And I know the nature of the sheep. And I know if they stray too far, the wolf will get them. And I believe the wolf means kanaganing
ang atong mga maabot na ta sa kalibutanon. Because, ibalik kong sulti sa inyo, this is kanang giwali na sa atong pastor, our God is our protection. And the great shepherd is our protection. Hallelujah. So, I heard the break it in the legs, keep it with me. I draw it to my boson and give a little special food. And I like to kind of it. And when leg gets well, it never leave me anymore. Hallelujah. Kumaayo na daw ayang kuan dili na gyud bibiya ang isa ka karnero. And sometimes God to strike us down with sickness, diseases, and affection, that He might just want woo us His bosom and give us a little special touch of His divine resurrection power to prove that still the Lord Jesus Christ. That a man that's ever been healed of God knows what God is. He won't want to stray. James made it clear he said, the prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up, and they have committed sins and shall be forgiven them. God's shepherd knows how to take care of his sheep. Hallelujah. And I believe, happy na oras na daw yung siya itong Joshua. Kanilang, nag-search ko na naigibot ang dream good nga. Ningon siya nga, the sheep characteristic in the Bible. Pito lang gikuha ni because align siya sa atuang panginabuhi. Ingon siya, sheep have no sense of direction. Ikaduha, sheep are defenseless. Dili sila defenseless. Sheep cannot get up without help. Sheep recognize the shepherd voice. Sheep are not meant to carry burdens. Why? Because God carry our burdens. Sheep are valuable. Valuable ka ng naibalyo. Kita tanan sa tumboy nga Diyos, nagutay value. And last, sheep are innocent. We are innocent because kabaluta, kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, wala tay direction sa atong may kinabuhi. As a good shepherd, as a good sheep, musunod kita because I believe the word of God mo ginatong protection, and I believe the shepherd sa atong kinabuhi, sa atong pamilya is the great shepherd, Lord Jesus Christ. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Ako ibalik ang dugong kimaya sa tumboy nga Diyos. Salamat ug maayong buntag sa tanan.